So, nag 50-50 lang kayo dun eh. Yun lamang kasi ng torque converter nyo, ganun din. Kasi pag nagpalit ka ng ATF, pag hindi resist, mga ganyan naman 4 na bituin, di ba? Kaya lang kasi ang ano ho dyan, kapag naluluma na rin naman, may chance talaga na kapag dinrain nyo, magkaroon ng ganong klaseng mga problema. Pero tingnan nyo nga, nag-a-adapt siya ngayon. Siguro nailabas niya na ulit yung dugi. Dati. Mga kuya ko, saan pa po kayo galing? Pasig po. Ano po ang problema niyo po? Baka naman po makuha pa sa magandang usapan na kausapin niyo na lang yung babae. Saan ba pumunta? Ganito ka. Biro lang. Biro lang lalabatin. Kuya, ano yung problema? Ano siya, drive. Wala siyang, hindi siya nade-delay ng takbo, pero pagka nag-reverse ka, meron siyang kakalabog. Kunting lumalagatik. Pagka nilagay niyo sa drive, Walang kalabog. Hindi siya kakalabog. gumaganon. Delay muna. Okay lang. Pero delay. Hindi. Pag drive, under ka agad. Yung reverse ang kakalabog. Tapos pag reverse, May katok siya. Pag lang yung RAV4, 2000. 2002 model. Kuya, meron kaming ganyan na ginawa. In-overhaul ko. Pagka-overhaul ko, ganun pa rin. Kumakalabog. Kinabahan na ako kasi mahal-mahal nung pagkaka-overhaul eh. Kumalabog din yung dibdib ko. sa transmission, nag-overhaul kaya? Hindi po sa computer. Sira. So yung computer, pinaayos namin yun. Pina-repair ko. May nasirang pyesa. Ngayon, ang gagawin po natin, i-check natin muna yung issues. Tapos, papacheck ko rin yung computer. Yung pinaka-TCM niya, yung transmission control module. Ngayon, ba't nasasabi ko sa inyo na pwedeng yun? Kasi na-experience ko na. Sa RAV4. In-overhaul ko, talaga naman ding luma na. So, maninipis na rin yung lining. O di, in-overhaul ko, nagpalit ako. Dalawang klase po ang, niyan, ang lining niyan. Meron siyang molded piston, saka kasama pa yung mga lining set. Kasama yun, pati yung mga o-ring, yung mga plates, kasama yun. Pero meron pa siyang molded piston. Meron yata dito sa ilalim ko eh. Ito po yung molded piston. Ito, RAV4 po ito. Ayan. Hiwalay po ito doon sa binibiling rebuilding kit. So merong ganito si RAV4. Napalitan ko po lahat yan. Gumanda yung drive. Lahat, pati shifting, ganda. Pagdating sa reverse, lumalagabog. So, yun po, ang problema niya, yung transmission control module may nasisira. At kadalasan, yan po ang issue sa RAV4. Kasi na-experience na po natin yan. Kaya ako po sineshare na po sa inyo. Ngayon, kung halimbawa po, after nyo manggaling dito, naghanap kayo ng second opinion, sabihin nyo rin yung kinuwento ko. Para at least hindi naman mabuksan lang agad. Di ba, Gerald, yung RAV4, nakailang baba tayo, no? Pero ang ending, ang problema natin, module. So, nakuha nyo na po. Sir, tanggalin mo muna yan at nang makita ka sa video natin. Kasi ganito yun, sir. Pinalitan ko transmission mo yan. Second hand. Okay. Bago na yan, bago maingat. Tapos, ano po nangyari? Mga ilang buwan yan, pero talapak na yun. Baka hindi lang ilang buwan eh. Baka nag-drive ka, okay. Pero pag balik na reverse, pag reverse niya, naka-reverse niya siya. Look. Pag-delay ka ng mga siguro mga isang enso, walang utong. Untog lang yung konti. Hindi mo siya gumagin. Makagat pa natin. Kasi naka-delay. Yun nga yun. Hindi ka daw ng drive. Pag drive mo siya, kung sa second, aangat mo. Ngayon. Ito na po ngayon. Dahil sa sinabi niyong napalitan na yan ang laman loob. Siyempre, lumaki issue ngayon. Kasi siyempre, iba yung ako yung nagpalit. Alam ko kung mali yung ginawa ko. 3 beses na yung binaba, wala kaming mali. And to find out na sira pala yung box, yung computer. So ngayon, iba yung gumawa niyan. Baka may mali. Kaya mapipilitan magbukas na naman si Gerald niyan. I-check up namin. Tapos, sira pala yung box. Kasi yun nga po ang issue ni RAV4. Kasi yung failure natin hindi ba masira? Ang problema lang po kay RAV4 ito, kuya. Ako lahat yun. Di ba? Tanggal ang suspension arm, tanggal si talangka. Tanggal lahat, tinatanggal pa hindi. Tie rod, shock absorber. Di ba? Lahat yung kalas yun para makuha mo yung yun ang nagpapamahal
sa trabaho. Hindi yung overhaul. Kasi overhaul, pag naibaba mo na yung transmission, bubuksan lang namin, palit kami. Makikita mo ba ito? Oo, ang nagpapamahal dun sa trabaho, yung ang daming Kailangan libor. labor. Tapos ang may problema lang pala, box. Ngayon, kung sakaling ipagkakatiwala nyo sa amin yan, ang unang-unang i-check namin dyan, yung box muna. Huwag muna tayong magbaba. Ayun muna. Ngayon, pagka okay yung box, saka pa lang tayo pupunta doon sa transmission. Na-experience na ho namin. Oo eh. So, pwede siyang i-check muna yung box. Opo, i-check natin. Pero syempre, iiwan nyo yun. Dahil yung may kaibigan tayo na may rapport din, hiramin natin yung box. Eh since alam nyo na yung issue, punta kayo sa ibang shop, patesting nyo yung ano. Hindi kasi sir ganito. Nakita ko kasi ito sa YouTube. Opo. Ngayon dito ko natutunan Opo. yung function ng drive at saka yung manual. Kasi tuwing gabi tinitingnan ko eh. Ganito ang function pala ng hindi pala pwede in-neutral na ano na sa pila sa Tumatakbo kayo, naka-neutral. Ay, wow. hindi sir, yung nakatigil na. Naka-traffic. Naka-traffic. Pwede naman no, pag talagang matagal na matagal. Ayun. Kasi ganito yan, akala nila ibinabawal kong mag-neutral. Hindi ko binabawal mag-neutral. Ganito ho yan eh. Kapag po maganda talaga ang ATF mo, kahit mag-neutral ka ng mahabang panahon. Pero habang naka-neutral yan, hindi lang naman yung transmission ang pwede magkaroon ng problema. Pati engine mo. Kasi yung matagal na naka-neutral, para kang nagbe-break-in ng makinang bagong overhaul. Di ba? Kuya, kung marunong ka magmekaniko, eh, pinapalapat mo yung piston ring, di ba? Eh, tulugan mo yung sasakyan mo, mag-neutral ka na mahaba. Halimbawa, nasa traffic kayo, 10 minutes yung neutral, wala ka na pong choice. So, dapat may alkansya ka na lang. Na kapag ka ganun ang sitwasyon, nag-iipon ka na kung sakaling masira, eh meron ka ng pampagawa. Tingnan niyo po yung nangyari sa inyo, nasira. Kasi hindi naman po talaga tatagal. Masisira at masisira. Pero para maano mo lang, maalagaan mo lang. Kasi po, pag nakadrive yan at nakapreno ka, hinto lahat. Tigil. Tigil lahat. Pero kung naka-neutral ka, umiikot yung torque converter, umiikot yung turbine, clutch 1, clutch 2, pati yung mga gears dito, umiikot yun. Drive ako para huminto sila lahat dahil naka-engage yan, naka-engage itong mga clutch dito sa loob nitong C2, clutch 2, naka-engage yan. So namreno ko, huminto yung aking propeller, huminto yung dahil doon sa nakapreno yung aking mga gulong, huminto yung output shaft. So nakahinto lahat to, nakahinto din itong turbine. So ang umiikot lang ay yung pump para hindi mag-overheat yung system. Maraming nagtatanong ano daw ba ang gamit ng neutral, mga kapatid. Sa automatic transmission, lagi po yung main neutral. Lagi yan. Kung gumagana man ang iyong ibang mga pyesa dyan, kung may gumagana yung 1, yung 3, yung 4, yung iba naman dyan ay naka-neutral. So yung mga clutch 1 na yan, 1, 2, 3, 4, 5, hindi yan sabay-sabay na gumagana. So pag gumagana yung dalawa, may tatlong hindi gumagana. Yung tatlo na yon ay naka-neutral. Dahil sa paikot siya ng paikot, wala siyang rest, wala siyang pahinga. Kahit naka-neutral, akala nyo nagpapahinga, hindi po. Kahit naka-park, akala nyo nagpapahinga, hindi po. Magpapahinga lang siya kapag ito na ang nangyayari. Yung nakadrive ka, nagpreno ka, yan, pahinga, hinto sila lahat. Nakita ko sir sa computer. Okay. Kinakaya ko yan. Eh paano kung marumi na fluid mo, kuya? Diba? Pero talagang wala tayong choice. Kung mahaba po yung traffic at stuck ka na, di ba, eh mainit, wala kayong aircon, meron talagang corresponding na gastos yun pagdating ng panahon. Pero hindi ko sinasabing bawal mag-neutral. Ay. Ilan na po lang kasi sa'yo ko natutunan eh. Opo. Kaya pag ako mag-drive, hindi ko nag-neutral. Pero kung matagal na, nag-neutral. Oo. Huwag na po neutral para safety part nyo. Kasi pag neutral eh, syempre, walang lock yun eh. Lagay nyo po sa park mo. Kasi parehas lang naman si neutral at si park. Si park lang meron parking foul. Si neutral wala. Eh baka mamaya maabitawan nyo handbrake, mabitawan nyo preno, matras kayo. Oo, pero yun nga, yung sinasabi natin na talagang yun yung nilalaban ko, neutral. Drive, neutral, drive. Halimbawa, mabanting konti, umistop, lalagay sa neutral, lalagay na naman sa park. Ayun ang malakas makasira. Oo. Malakas kaya sa boxingero eh. Kasi iba kami pagka drive neutral pag agad. Oo, parang boxing lang yan kuya eh.
Tignan nyo yung, pag magaling magpatama ng jab yung boksingero eh. Hindi nga niya napabagsak pero kita mo naman lamog na lamog yung mukha eh. Hindi ba kasi puro jab. Neutral drive. Pagdating ko sa gabi galing trabaho, sinisita ko sa kanya. Idol. Nakita ko yung functional guide at saka functional manual. Yung neutral. Yung loob-loob. Kaya kung atapan ng drive at saka may nakaprino ka, stop lahat. Sabi ko, Kaya lang sabi nila kuya, bakit parang merong gustong kumandar? oo. Yun ay hydraulic coupling yun. Yung fluid, pinapaikot niya kasi mabilis yun eh. So parang pag naghalo kayo ng tubig, di ba? Pag nilagyan nyo ng yung tubig nyo, haluan nyo ng kung ano man yung pwede nyo makita powder doon, di ba sumasama siya? O ganun lang din po yun sa torque converter. Sealed yun. Kaya napakalakas. Turbine po yun nasa loob nun eh. Yun yung nararamdaman nila na parang gustong kumandar, pero hindi yun yung clutch na nagdidikit. Hindi po yun. Wala pong physical contact. Sa automatic, ang physical contact lang po, yung lock-up clutch. Kapag dumating na yung lock-up clutch solenoid na yun, talagang didikit niyang gano'n. Yun po yun. Ano pong pangalan niyo, kuya? Robert po. Robert. Si Robert, ano po apelyido? Tibuon po. Tibuon. Bisaya po. Bakit Bisaya po? Bisaya. Saan po sa Bisaya? Bacolod. Bacolod. Kay General Tabuara, Kajun. Bacolod. Kayo po, sir? Cavite. Saan po dyan? Alfonso. Alfonso. Naku, malapit na sa Tagaytay. Konti na lang. Okay po pala. Kami siya nag-drive sa akin. Si kuya, anong pangalan? Orly po. Orly, si Ka Orly. Taga-Pasig. Ngayon kita sabi ka. Sige po. Nung gumagalaw ka kanina dyan, ay sabi ko si Sir. Picture, doon ka. Pero yung sa Altis nyo po, bali pag nilagay nyo sa drive, dati matagal bago mag-engage. Siguro, kailangan uminit yung transmission. Kung abuti ka ng bago 1 minute o lampas 1 minute, baka ang ibig sabihin iinit mo na siya. Pag mainit na, siya mag-engage. Pero sa reverse pair, meron. Mayroon lahat. Kapapalit ko lang ng fluid tsaka yung Filter. Nung kailan pinalitan, tsaka nagloko. Sabi ko. So nung pinalitan sa kapo nagloko? Tapos sabi ko, baka sobra. Kaya linala ko muna para bawasan na lang. Pero ngayon po, mabilis na siya mag-engage. Medyo hindi katulad ng dati nung pag-andar, kahit malamig, basta umandar pag-engage mo. Pag-drive mo. Ano po nilagay yung ATF? Yung T4? T4. Check lang natin yung level niya. Baka naman pwedeng kulang. Karoon na ng delay. Delay, ilang seconds po? Mga 1 minute siguro, kulang-kulang 1 minute, mga ganun. Basta uminit lang siya. So, nung binawasan nyo, after noon, nagkaroon na ng delay na 1 minute. Nakita ko naman ngayon, medyo nagbago, hindi na ganun katagal. Mga segundo na lang ang Once naman noon na nag-engage na, maganda na hatak niya lahat. Pati shifting niya. Kahit pa noon, kahit yung sabi ko na... Hindi po, ngayon lang po. Maganda na yung shifting niya, walang nabago. Walang bago. Parang gano'n. Hindi kasi nung nagpalit kayo ng oil, dahil nga sa hindi naman kayo nag-dialysis. So, kung 4 na litro ang inalis nyo, meron pa natirang 4 na litro ulit doon. So, nag-50-50 lang kayo doon eh. Yun lamang kasi ng torque converter nyo, ganun din. Kasi pag nagpalit ka ng ATF, pag hindi dialysis, mga ganyan naman 4 na litro yun, di ba? Kapag naluluma na rin naman, may chance talaga na kapag dinrain nyo, magkaroon ng ganong klaseng mga problema. Pero tignan nyo nga, nag-a-adapt siya ngayon. Siguro nailabas niya na ulit yung dumi. O nag-mix ngayon siya. So, ang trial and error ulit yan, palitan nyo ulit ng 4 na litro, baka luminis na siya ng todo. May wear and tear na rin yung transmission nyo eh. Kumbaga sa dati, kung ganito kakapal yan, nagbawas na rin. Kaya yung isang vlogger na idol ko rin yun, sabi niya, mga ganyan, huwag mong palitan ng ATF kasi pag pinalitan mo daw, hindi nagagana. Kasi yung lumang ATF nyo, makapal yun, malapot na yun. Tapos papalitan mo ngayon ng malabnaw. Yun nga sa akin. Kung kailan pinalitan, saka-filter, tsaka nag-delay ng mga 1 minute. Okay, before 1 minute, gano'n. Pero ngayon, nagbago naman ngayon. Umadapt na siya, di ba? Segundo na lang, gano'n. Pero yung before that, lahat, talagang siya, pinandar mo,
Pero sabi din ng vlogger na yon, hindi siya sigurado na magiging okay kasi pinapalagyan niya ng additives eh. Meron siyang sinasabing additives na ilagay, hindi ko lang babanggitin yung pangalan kasi ako ay Repsol. So siyempre, sabi niya, lagyan niyo ng additives na yun, pero hindi rin siya sigurado. Pero sa totoo lang po, may problem na rin talaga yung transmission. Yung sa akin kasi, yung sinabi mo sa akin sagot mo sa akin Sa comment, sa comment, baka daw molded din, molded piston, may molded piston po kasi yan. Baka yan ang sira. Sige po, pa-start po. Check upin ko Start, yung inyong ATF. Check naman tayo sa transmission. Kulang. Kasi hot na kayo eh. Nandito pa rin. Dapat nandito po kayo sa hot. Dapat nagbawas na nga kami dyan eh. Ay, hindi oh, mali yun. Dapat magsusukat kayo yung mainit. Oo, may tsaka nakakambyo daw. Nakakambyo ata yan. Ay, hindi oh. Kahit hindi mo nakakambyo. Basta mainit. Oo. Basta mainit. O, ayan So, oh. dagdagan. Kulang kayo mga kalahating litro. Dagdagan nyo na lang oh. Oo. Ayan oh, pabalik po tayo dun sa unang tinanong nyo. Yung preno ni Sir, nauubos din yung laman nung canister. Brake fluid canister. So, gaano po katagal bago maubos? Tagang araw. Linggo. Pero wala kayong nakikita sa mga gulong, sa mga caliper, sa Pinalift ko na yan eh. Oh, pati doon sa brake drum kasi likod niyan, di ba? Brake ko. Oh, wala akong Lahat kita walang doon. tulo. Wala, baka sabi nila, baka nasa hydro. Sa hydrovac. Oh, yun, napanood nyo yung vlog ko ng isang araw, no? Nagpalit kami ng... Kaya nga. Oh. Lagi naman akong nalunukot dyan sa'yo eh. Pero kayo po ba, papayag po ba kayo, i-repair ko yun, yung preno? Ayaw ko ng ganun. Bakit po? Gusto ko yung... Hindi tayo nakakasiguro dun sa mga kasi, yung papalit mo kung... Ang dami yung fake. Yung sira hindi lang yun, portion na yun. Sa sunod na araw, baka bumigay na naman yung portion na yun. Possible po. Diba? Oo, possible. Kung lahat bago yun, salpak na lang. Magkano lang yun. Diba? Di ba kayo i-divide mo kasi kung halimbawa sabihin na ho natin 5,000. I-divide mo doon sa 365 days times sa 19 years. Kung magkano na lang ho yung baka piso lang ho isang halaga doon. Kaya nga ako na yung narinig ko yung mo nang ganyan. Yung sa transmission ko, mayroon din kayong inano sa akin, tapos yung advice sa akin, tapos yung preno nga. Sabi ko, puntahan ko kaya na lang kaya. Kaya sabi ko, pwede bang pumunta dyan? Kasi po ako, ang dami kong experience, namasada ako ng jeep nalulusutan ako ng preno, muntik na ako mahulog dun sa tulay, sa Boni. Kasi yun ang biyahe ko Guadalupe Crossing Alam ko nga yung story mo galing ka sa media na yan Narinig ko yung mga yung galing ka sa mga ganon. Nawalan ako ng preno, tapos susunduin ko yung asawa ko dyan sa sa Bira Mall. Susunduin ko yung asawa ko, pababa ako doon sa flyover, galing Ortigas. Papag ganun. Yung fluid ko ngayon, sa halip na puno, kaunti na lang pala yung fluid ko, gumanon. Nawalan po ako ng preno, buti na lang buti na lang yung mga Franciscan Jeep, may handbrake. Yun ang kagandahan ng Franciscan Jeep nung araw kasi mga brand new kasi talaga nila binubuo yan. Kung wala akong handbrake, nako, babanggain ko, daming sasakyan dun sa EDSA. Yun naman, yung baso sa ilalim, mayroon pa. Kaya maganda ang preno naman. Pero yung sa ibabaw na baso, yung talagang first na niya, yun ang... Pwede ko bang i-test natin? Pag pinatay? Sige nga po. Pag daw pinatay, bumababa yung fluid. Tignan nga natin. Tapos pag pinaandar po, tataas na naman. Yan, parang kanya pa rin, hindi pa bumaba eh. Kasi dati yan, lagpas yan dito sa tapos binawasan ko, ginagay sa maximum. Pero ganyan umaga, pag tingin ko, malamig siya. Pwede po bang pabomba natin yung pedal sa Bombang anak. May sira ang master nyo. Kasi pag binomba, hindi siya dapat lalabas, hindi siya dapat... may sira master nyo. Sige po, bombahin nyo. I-video mo. Bomba. Dapat wala ho siyang pakialam. Kahit bombahin nyo yan, hindi dapat gumaganyan ng inyong fluid. Yung yung pressure, lumalabas na dito .
Dito. So, papalitan siya. May sira po talaga. Hindi dapat apektado to kapag binobomba nyo yung pedal. Hindi dapat ganyan. Yan, no? Gumaganon yung pressure, lumalabas dito sa mismo sa, sa cylinder. 100% ito talaga palitan. Opo. Yung cylinder, assembly brake master. Kaya ayan, medyo bumaba siya. Oh. Yan. Kasi kung puno yan, binomba mo, tatapon. Hindi po pwede yun. O, talagang may, may konting problema na po yung inyong brake master. Ano po pangalan niyo, sir? Ay, kung nga pala. Boyet. Kuya Boyet, kayo na pa kami nag-uusap ni Kuya Boyet. Kayo ko lang dahil tanong. Bibilan natin ng ng brake master talaga. Hindi rin po talaga ako nagre-repair. Ito po isa pang dahilan kung ba't di ako nagre-repair. Kung ako lang, si Chip, saka yung mga batikang mekaniko dito, kaya naming i-repair yan eh. Tapos pag tinignan namin at maluwag na yung loob at medyo may kalawang na, saka ako magsasuggest ng replacement. Kaya lang, inalis ko na rin ho yun kasi paano kung ang tumira itong mga bagito natin? Dati nga ganun ang ginagawa dati. Oo. Pero ngayon, Delikado na. Delikado na. Mura lang yung repair kit pero ang problema doon yung kung gaano kasigurado na hindi bibitaw. Yung mga goma ho ngayon, iba eh. Mga kuha mo, China. Oo, talaga nga akong sinabi ko na paano kung makachempo ka ng China. Yung pong ginawa naming Hilux na yun, nasira din ho yung hydrovac nun, sir. Kasi rubber din ho yung diaphragm nun eh. Kaya yung sa inyo, pag nababad sa fluid yung diaphragm nung nung hydrovac nyo, masisira din. Damay po yun. Pero ano naman ngayon ang preno? Wala namang problema. Kung ano yung preno dati, gano'n pa rin. Kaya lang, yun na yung sa baso. Nagkakawat. Gusto ng buhos para din hindi hindi lumubog yung preno. Tsaka sa hydrovac naman po, kung sakali masira yan, titigas lang, pero may preno pa kayo. Unlike sa brake master, pagka lumusot, wala kayong problema yun. Kung nataon ka nga sa sinasabi mo, yung bababa. Pababa. Nako talaga, misis ko takot na takot nun Sinundo ko siya sa sa Bira Mall. Yan, sara ko na, kuya, umaambon. Kuya Boyet. Okay, sige. Ano po apelyido niyo, Kuya Boyet? Sanchez pa. Ha? Sanchez. Sanchez, nako. Mayayaman ng mga Sanchez. Mayayaman na apelyido lang. Oo, mayayaman ng mga Sanchez. Sige, kuya, ingat ka ha. Thank you ha. Kaya pagbalik ko na lang. Sige, sir, ingat.